So, meron tayo ditong automation ng card at saka SF10. And formerly the Form 135, Form 136 and Form 137. Ayan. Nalimutan ko na yan. And ito na yung ating card. Umpisahan natin sa automation ng report, which is dito. May mga buttons tayo. Once na ma-complete natin yung data na hinihingi, automatic na po lahat yung report status. Check natin to. So, kung buo na yung first sem natin, automatic na po lahat ng data. Kung meron po ditong no longer participating, automatic na po. Kung sino yung may mga conditionally promoted o yung may mga failed, lahat po lalabas na dyan. So, napindot na po natin, nag-automatic na siyang gumawa ng Microsoft Word. Tingnan natin kung legit close natin to ulit, don't save. Tingnan nyo po, wala pong lumalabas dyan na Word dahil kinlose ko na. Click ulit natin yung report status. Automatic po na magge-generate to ng data ng status kung siya ay, ang ibig sabihin po natin ng NLPA, no longer participating. Ayan po yung grupo ng no longer participating. Burahin na lang natin yung 00 dun sa dulo dahil automatic na po kasing binabasa niya pati yung blanco natin sa data entry. Ito po yun. And then meron tayong mga conditionally promoted nung percent. Kagandahan pa neto, kung buo na rin ang second sem nyo, kaya niya ring bumuo ng report status kung ito ay buo na yung second sem nyo. Once na matapos na yung first sem. Diba? Ito po yung NLPA. Sino po yung may mga nakakuha ng conditionally promoted. Delete lang natin itong mga 00. At lalabas na rin po dito yung subject na ipinail niya. So, dalawa, isa, conditionally promoted. Kapag marami, more than 2, ay retained. So, balik-aral po ito. So, ito yung mga balik-aral natin. At nakalista na rin po dito yung mga subject na ipinail nila. Yan ang kagandahan nun, automatic na lahat maggagawa ng sarili niyang report. At tingnan naman natin yung iba. So, dito meron din tayong requirements report kung kulang sila ng requirements. So, tingnan natin yung mga requirements. Automatic na rin po. Nakahiwalay na ang complete ang requirements. Pwede natin din isubmit dun sa mga estudyante na kung ano yung mga kulang nila. Ayan, sabihin natin na ito yung mga may kulang pa. At automatic na rin po lalabas dito kung ano yung mga kulang nila. So kung ang kulang mo lang naman ay card, automatic po lalabas dyan yung kulang nilang requirement. And so dahil complete ka naman, nakalitaw na dito kung sino yung mga complete ang requirements. Nakahiwalay na po. Ayan, so delete lang siguro natin yan. Yung mga natitirang excess. Ayan. And then, naka-alphabetically arranged na rin po siya sa kung ano yung pagkakasunod-sunod. And then, close natin to. Don't save. At meron din tayong list of awardees. Sa list of awardees, ayan, nakahiwalay na po dito yung babae at lalaki. At naka-indicate din dito kung with honor sila, nakategorize, at yung grade nilang nakuha dun sa kanilang with honors. Ganon din naman sa with highest honors. And then, check natin to. Meron ding nakahiwalay dito na button. Close natin to. Para naman po ito dun sa magkakasama na yung lalaki at babae
naka-alphabetically arranged. So dito, magkasama na sina Angge, Arguna, Benitez, Delesen, Gutierrez, regardless kung ano yung sex na meron sila, at nakahiwalay din kung sino yung nakakuha ng with highest honor in alphabetical arrange. Ayan. So, paano po yan? Yung data entry natin. So, sa data entry natin ng grades ay hindi na po kayo mahihirapan. Hindi na po kayo mag-e-encode dito ng isa-isa dahil meron tayo dito sa mismong front ng SF10 natin, may button para gumawa ng data. Click natin yung user form dito. Kung naka-encode na tayo ng data, antis pa, alam na natin yon, pwede nating i-search dito sa box na to yung estudyante at pwede na nating palitan yung nakuha niyang score. So, halimbawa, 84, nakuha niya ay 85. Pwede na po nating mahanap at pwede pa nating ma-update. Ayan, click save lang natin. So, since gusto mo magdagdag ng estudyante, lalamnan nyo lang po yung mga info na nandito. Ayan. And then, saka mo isasubmit naman. And then, since nasubmit na natin yon, makikita nyo na po yan dito sa ating data entry. Ayan, dito. At automatic na rin po siyang nag-i-insert ng numero. Kaya no need po maglagay pa ng numero sa ilalim. Dahil hindi niya babasahin yun kasi automatic na po nagna-number yon. So since may 45 tayo, ang babasahin niya dyan yung blanco. Kaya hanggat maaari, wag muna tayo maglagay ng numero dito sa gilid. Automatic na po magbibigay siya ng control number. Ayan. So, hahanapin natin si DFDF. Pang ilan si DFDF? Ayan, 44. So, sa user form, mahahanap natin siya. Itatype lang natin yung number niya. Pang number 44. Saka na natin pwedeng lamnan, balikan, and then, submit, save. Save lang po. Ayan. Kasi, ang submit ay para dun sa bagong data. Tingnan natin yung data entry natin. Tingnan natin yung nakuha niyang grade. Dito yan sa dulo. Ayun yung in-update nating grade. Since naglagay tayo ng grade. So, delete natin to dahil sample lang naman yon. At punta naman tayo dun sa grupo na kung saan automatic na pong yung general average ng bawat subject sa first sem and then sa second sem. Tingnan nyo po yung remarks niya, automatic na rin po yung mga subject na kung ano yung pinail niya, which is ang tawag namin po dito ay conditionally promoted. And then the next one, the rest is promoted kung siya naman ay pasado. Hindi pa kami nagbibigay ng retained sa first sem dahil inaasahan pa namin ang final ng retained para ma-retained namin ng estudyante ay para sa second sem. Kaya lalabas dito kung meron siyang bagsak ng first sem, automatic na rin po lalabas yung bagsak niya noong first sem at ihahalo kung nagkaroon siya ng bagsak dito sa second sem. At bibilangin siya kung ito baga ay mag-generate as retained or conditionally promoted. So, ganun lang naman yung sistema natin. More than 3 retained. 1 to 2
ay conditionally promoted sa second sem. Pero sa first sem, kahit more than 3 pa yan, ay ito ay conditionally remarks as conditionally promoted. Dahil hindi natin masabi, baka mabago pa yung grade ng estudyante. At ayun. Kaya dito, kahit 3 na yung subject na failed dito ng estudyante, conditionally promoted pa rin siya. And so since wala namang laman dito, yung grade niya ng second sem, dahil siya ay hindi na pumasok or may missing na grade dahil yun lang yung grade na nabigyan, sabihin na natin may missing, lahat to ay walang grade, automatic po yan mag-NLPA. Pero check din po natin, kaya may note dito including the first sem, check din po natin kung itong estudyante ay kaya naka-NLPA na isama natin dito sa ating status, dito sa ating data entry, baka siya po ay balik-aral. Kaya hindi niya na tinetake yung mga subject na yun. Or maaaring napasama lang dito sa atin dahil ang ireg dapat hiwalay talaga ang forms dahil may kanya-kanyang subject ang irregular student na na-take na or ite-take pa lang. Kaya ninonote ko dito, automatic kapag may NLPA dito, paki-check muna kung siya ay balik-aral or transfer. Ganun din si transfer. So magiging ireg kasi ang estudyante. Kaya naka-note dyan kung siya ay balik-aral or transfer. Ayan. So meron din tayo dito. Ito lang pong gagawin natin dyan, yung requirements. Since alam na natin dito sa pre-Spain kung sino yung mga estudyante, meron tayong check if it is complete, kung meron siyang birth certificate. Cross out naman kung kulang siya dun sa hinihingi. So, paano i-edit yan? Kasi dito po sa ating, dito po sa remarks at saka yung mga general average, wala na po tayong gagalawin dyan. Automatic na po yan. Ito lang yung gagalawin natin if ever na meron siyang kulang. Pag 1, ang katumbas niyan ay check. Kapag 0, ang katumbas niyan ay cross. At automatic na rin po dito, lilitaw kung meron siyang kulang na requirements. Which is yung naka-cross out natin is yung birth certificate. At kung kumpleto na siya, iwan natin to, mag-automatic naman siyang complete. So, ganun ulit. Kung ito ay hindi complete lahat, malamang nakalagay lahat yung mga kulang niya. Pwede natin isubmit to sa mga estudyante at yung mga kulang nyo, screenshot na lang natin. Or, pwede rin tayong gumawa ng requirements report na nakahiwalay na yung complete at yung may mga kulang. Since ito yung ginalaw natin dito na 3 ang kulang, birth certificate, 3x3, 3x3, 3 pieces 1x1 picture at yung SF9 or yung card, tama yung data na ginalaw natin dito. Since may 3 nga tayo, may 3 kulang nga si student. And, so nakukuha ba? At kung ito naman, close natin, ay complete. At ginawa natin to ng report, malamang lilitaw siya as complete. So ito yung student natin na complete ang requirements at hindi na siya lilitaw dito sa lack of requirements. At wala na rin tayong gagalawin sa with honors. Automatic na po yung overall general average niya mula na sa na-compute dun sa mga subject niya. At the same time, automatic na rin po lilitaw yung remarks kung sino yung mga grupo ng
with honors, with highest honors, with high honors, 'di ba? At pwede na po nating gawaan ng report ng list of awardees. Depende ko anong button yung gagawin mo. And then dito po, meron tayong duplicate. Since natatakot kayong mawala itong file na to, pwede tayong gumawa ng duplicate neto para may as is, may is na kayo mararamdaman na may backup kayo. 'Di ba? Yun yung kagandahan nun. At sinabi ko nga, sa data entry, hindi lang siya nagsisync sa SF10. Automatic na rin po siya sa card. So, paano lang po ba pinapalitan yung estudyante para pag pinrint natin, palit lang po tayo ng palit ng number. Kung mapapansin nyo, nagbabago siya, depende dun sa estudyanteng nilalagay mo. Doon sa control number, nalalabas dito sa data entry, which is, ito po yun. Yan. Sa number dito. So, balikan natin yung card. Pag pinrint natin yung back, punta lang tayo sa back neto. At automatic na rin po mag-change ng number dito, depende kung ano yung number na pinili mo dito. Kaya wala na po kayong gagalawin dito sa numero dito dahil automatic na po yung back niyan is dun sa student na ipinalit nyo dito sa front. So, ang dami nating posibleng magawa dito na automatic na lahat. Napaka-ease neto para sa atin dahil at the same time, yung remarks natin dito is automatic na rin po lumilitaw yung mga subject na binagsak ng estudyante. Since yung estudyante natin dito ay merong 2 subject na bagsak, according sa amin, ito ay dapat naka-spell out. So, kung 3 ang ibinagsak niya at mas marami pa, ito ay mag-a-acronyms. Depende kung ano yung acronyms ng inyong subject. Ayan. Sa kaso natin, meron tayong e-tech. Buti nakita ko, ito ay H. Ayan. So, tama na. So, wala naman bumagsak sa e-tech. Kaya, save tayo. At yung NLPA. So, sabi nga natin, meron tayong tinatawag na no longer participating. Dito natin ilalagay yung date nung estudyanteng NLPA at dito rin naman yung date kung kailan siya hindi na nagpakita or hindi na pumasok. At ito naman yung dahilan kung bakit siya. Pwede nyo rin palitan yung reason. Papalitan nyo na lang. At kung mapapansin nyo, hanap tayo ng mga estudyante. Yan. So, dito blanco siya. Matik na lalabas as NLPA. Palitan nyo na lang yung date dito para hindi na kayo mahirapan dito lang sa gilid kung siya ay ano yung date kung kailan siya nag-NLPA. So, napakadali niyang gamitin. And so, hanap tayo ng estudyante na more than 2. Ito, automatic na pong nag-acronyms yung mga subject. Depende kung ano yung tinype nyo ditong acronyms. At automatic na rin po kung ano ibinagsak niya. Since meron siyang 70 sa CLPW, lilitaw po dun yung subject na ibinagsak niya, which is yung CLPW, ELS at General Mathematics. So, dahil nga more than 2 ang subject niya, automatic na po yan nag-acronyms.
Yan, ang kagandahan yan is yung ganon. Automatic na rin lahat. I-print nyo na lang po yan. So, paano magpapalit ng estudyante? Dito may control number ulit tayo dito. Diyan nyo lang papalitan yung pangalan. At kung may edit kayo sa data entry, click nyo lang yung user form. At kung na-encode nyo na yung mga estudyante nyo, automatic na rin po natin siyang ma-edit dito. Or mahanap yung mga estudyante. Ayan. So, thank you sa panonood.